ako'y kaawaan. O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo Magandang rin. hapon po mga kapatid. Ngayon ay unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma, matapos ang Miyerkules ng Abo. Pagdasal po natin ang lahat nating mga pinangakuang ipapanalangin, ang kagalingan ng mga may sakit, ang lahat ng mga master plumbers, mechanical engineers at certified plant mechanics sa kanilang board exams, ang lahat ng mga mahal natin sa buhay malayo sa ating piling, maging ang ating mga kababayan sa Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, upang sama-sama tayong mabiyayaan ng Diyos na hangad lagi ang ating kabutihan. Hingin natin sa Kanya, sa tulong ng bawat isa, ang kapatawaran sa lahat nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang Panginoon, maawa ka. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit, upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw
ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang may hirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap. Pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, tang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan, dalisahin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyon tinatanggap. Pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lamang ako'y nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan.
Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, ating siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming nag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. At maraming salamat sa inyong pong pagpapasyang magsimba ngayong unang Biyernes ng Kwaresma dito sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Bagamat tayo ho'y pinagbabawalan ng pumalakpak, dala ng ating pasasalamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. First Friday of Lent, nandito tayo, palakpakan natin siya. Kahapon po, pag-uwi ko galing Quiapo, meron hong sumakay sa jeep, banda roon sa may Espanya. Pagsakay ho nung mag-asawa, I suppose mag-asawa sila, babae at lalaki. Mainit na ulo ng lalaki, no? Parang meron siyang sinasabing hindi maganda doon sa mga nakatayo sa kalsada along Spanya bago sila napasakay ng jeep. Ilan lang ho kaming sakay ng jeep, mga 5, maluwag. That was around about 4 p.m., 3 p.m., past 3 p.m., about 3 p.m. Hanggang sa pagdating ko ng welcome, habang bago pa ako mag-welcome, pinakikiramdaman ko yung lalaki. Masama ang tingin sa babae, talaga namang parang may naniningil, parang nanunumbat. Hanggang sa nabasag ho ang katahimikan sa loob ng jeep, walang sounds. Nung may sinabi ho yung babae,
At dahil sa sinabi ng babae, hindi nakapagpigil tong lalaki, rumesbak. At doon ho sa loob ng jeep, muntik nang maghampasan at maghambalusan yung dalawa. Hindi ho ako nakapagpigil. Sabi ko, pwede po ba? Tahimik lang tayo. Kung may problema po kayo, dalhin nyo na lang sa bahay, wag dito. Buti ho, nanahimik sila. Hiyang-hiya yung lalaki. Sabi niya, ayan, nakaka-istorbo na tayo. Hindi ka ba nahihiya doon sa mama? No? Na pati tayo na nasaway. Now, actually, wala man akong intensyong sila'y pansinin, no? Sa loob-loob kayo. Kung dyan kayo masaya, walang basagan ng trip. Sige, trip niyong magpatayan. Kaya lang inisip ko, malalaman namin ang kanilang pinagkakadiskusyonan. Ang problema ng mag-asawa. Baka walang ibang sumakay na pasahero, kawawa naman yung driver. 5 na lang nga kaming pasahero, wala pang sasakay sa takot na mukhang baka dumanak ang dugo. Plus ito may bata pa kaming kasabay ni Lola. Natatakot na ang bata, natotraumatize na. Kaya hindi ako nakapagpigil, ako po ay nagsalita na. Ako ang hiyang-hiya sa sarili ko. Kasi sabi ko, pati ba naman ang issue mo ng katahimikan, ilalapat mo sa kanila. Well, sinisip ko na lang po, ang mas iniisip ko, ang kapakanan ng ibang pasahero. Magalit na siya sa akin, ako na ang pagbuntunan ng away nilang mag-asawa, tanggap ko. Huwag lang madama yung driver at yung ibang mong pasahero. Now, nababanggit ko ito dahil sa unang pagbasa, narinig ho natin ang pagtatanong, anong pag-aayuno ang kalugod-lugod at gusto ng Diyos? At nagsalita po ang Diyos, ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pag-aalitan. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain at tulungan. Mga nagugutom, pakainin. Patuloyin ang walang tirahan. Ang mga hubad, damitan. At sa mga kasama ay huwag, at ang mga kasama ay huwag talikdan. First Friday of Lent pa lang po tayo, ikatlong araw, Wednesday, Thursday, Friday. Ikatlong araw ng Kwaresma. Bilangin ho natin, 40 days lang naman ito. Since Ash Wednesday, it's the 3rd day of Lent. At ito ho ang paalala sa atin na kung tayo'y mag-aayuno, sana hindi lamang para sa sarili na tayo lang ang makikinabang, kundi siyang ipagkakait ko ay siyang makatutulong naman sa iba. Bakit ko ito nabanggit? Kasi trip ng marami ngayon, fasting and abstinence. Magbawas sa pagkain, huwag kumain ng karne. Ako may praktikal na nakikita. Paano ang mga walang pera? Gipit. Magpa-fasting ba sila? Yung mga nagda-diet, nagpapaslim, yun hong maraming bawal mula sa kanilang doctor's prescription. Di po ba? Or gusto kong makatipid, magkakaroon ng sale by August. No. Alam niyo na ho, di ba? Pag ghost month, bagsak presyo lahat yan. No? Magtitipid ako ngayon para pagdating ng August, meron akong pang-sale. Marami akong pambili. Now, kung ito ho ang klase ng ating pag-aayuno, walang kahulugan. Bakit kanyo? Self-serving. Puros lang sa sarili. Papayat ako, makakapagtipid ako, gagaling ako, puro ako. Nag-ayuno nga tayo,
pero ako rin namang makikinabang. No? Ang sinasabi po ng Panginoon sa unang pagbasa, kung nais nating mag-ayuno, iba ang mabibiyayaan. May ipagkakait ako sa akin at siyang ipagkakait ko sa akin, ang siya namang maghahatid upang ako'y makagawa ng mabuti sa iba. Yun ho ang tamang pag-aayuno. We deprive ourselves of something that makes us bad, that will definitely help and be good to others. Nosebleed na naman tayo niyan. Simple lang naman ho. Ako na ang magsasakripisyo, pero yung isasakripisyo ko at ipagkakait ko sa aking sarili ay siya namang makatutulong sa ibang higit na nangangailangan. Doon ho sa aking karanasan kahapon, sabi ko, masaya ba ako na nasaway ko sila, napatahimik ko sila? Actually ho, natakot ako eh. Kasi baka ako balikan nung mister. Mukhang palaban ng mister eh. No? Sana hindi niya ako natandaan. Pero ho, sabi ko, alang-alang sa driver para meron pang ibang pumanik na pasahero, para sa matiwasay na paglalakbay ng iba pang mga pasahero. Ako'y bababa lang naman sa Erod. Sila hanggang doon pa ho sa 2-3, Kamuning. At the same time, para mapag-isip nilang mag-asawa na ang solusyon sa anumang pag-aaway, alitan, hindi pagtatalo, kundi pag-uusap. At pag-uusap na sila lang dalawa ang nakakarinig at nakakaalam. Kahapon no, parang gusto ko nang ilabas yung cellphone ko eh. No, i-video. Kaya lang hindi ko ginawa. Sa halip nang ibabaw sa akin na ano ba ang mas nararapat gawin. Kaya ito ho ang pag-aayuno na sana'y bigyan nating pansin ngayong Kwaresma. Ikatlong araw ng Kwaresma, turo sa atin ng Panginoon na kung tayo may mag-aayuno, magsasakripisyo, tiyakin natin, ito naman ang siyang ikapapanutot, makabubuti, makatutulong sa iba. Nais ng Panginoon na tayo'y mamatay sa ating mga sarili upang mabigyang buhay, guminhawa at matulungan naman ang iba. Tiyak lahat o tayo'y nahaharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ilang beses kong narinig sa kumpisalan, Father, masama bang tumanggi sa nangungutang? Parang gusto kong tanong, sino ba may utang sa inyo? Baka pareho itong may utang sa akin. Sabi ko ho, narinig ko ho kay Miss Vice Ganda. No, sabi niya, hindi ako nagpapautang. Pero kahit papaano, nagbibigay ako. May wisdom, may karunungan na maganda ho nating matutunan. Na hindi siya nagdamot, hindi tayo dapat magdamot, lalo na't kung meron tayong maibibigay. Bagkus sa abot ng ating makakaya, tutulong pa rin tayo nang hindi ipagkakait ang itinulong natin sa Kanya na itutulong din naman natin sa iba. Kung ako'y magpapautang sa Kanya, ang pera ko nakatali sa Kanya, buti kung magbayad pa siya. Anong itutulong ko sa iba na hihingi ng tulong sa akin? Wala na. Hindi ko man pwedeng sabihin, pasensya na ha, yung tulong ko kunin mo sa Kanya, hindi pa siya nagbabayad. Masama na loob nyo sa akin, lahat o tayo may utang. Father ha, namumuro ka na, personalan na to. Hindi ho, lahat naman tayo may ganyang karanasan eh. Na kahit tayo ay nagdadalawang isip na magkait, isipin ho natin ang taong lumalapit. Nagagawa't gagawa ako ng paraan upang siya'y matulungan dahil ito ang sakripisyong magagawa ko para sa Panginoon. Baka hindi ho natin alam. Baka ang Panginoon na ang nagbabalat kayo at sinusubukan ng ating kagandahang loob
sa paglapit ng mga taong sa ating humihingi ng tulong. Kung hindi natin siya tutulungan, ang Panginoon na ang ating pinagkakaitan. Kaya ngayon hong unang Biyernes ng Kwaresma, marami pa hong Biyernes na tayong tatahakin, pagsikapan ho nating mag-ayuno. At hindi lang itong panahong ito, hindi lang ang nakasanayan na at kinalakihan nating paraan ng pag-aayuno sa pagkain, kundi ipagkakait ko lahat ng gusto ko upang siyang itinanggi ko para sa aking sarili, ang siyang maghatid naman sa akin na ibahagi ito sa iba na higit na nangangailangan at higit na umaasa. Nang sa gayon, ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran, ang Panginoon ang ating tinutularan, ang Panginoon ang ating sinusundan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang pagtulong sa iba sa katauhan nila. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng Diyos, ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Patuloy po nating pagdasal ang ating mga kababayan sa Mindanao at sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nakararanas ng trahedya ng kalikasan. Malayo na nawa sila sa kapahamakan at makabangong muli. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Kasihan mo rin po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na nakikipagsapalaran malayo sa aming piling. Ang mga mag-aaral, ang mga board examinees, ang mga certified plant mechanics at mechanical engineers, ang lahat ng mga naghahanap trabaho, ang lahat ng mga nangangarap makabalik sa pag-abroad at pagbabarko. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Panginoon, ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, kahit sa panalangin, nais mo na kami maging matulungin. Pakinggan mo ang aming mga dasal para sa iba.
Nawa ang aming pamimintuho at debosyon sa iyong anak na si Jesus ay magbunga ng pagpapala at biyaya sa lahat naming inaalaala. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw ng paghahanda bilang aming hain na nagpapaging dapat na iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesus upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong ikinihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon namin ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat ay naging kapatid ni Jesucristo ng ating poon, kaya't samahan natin siya sa pagkilala at pagsamba sa iisa nating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Ipasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nakalimutan ko pong sabihin kanina, isang tatak ng tunay na pag-aayuno, ang pagkukusa. Kusa. Initiative. Hindi ko hihintayin ako'y hingan, hindi ko hihintayin ako'y lapitan, kundi ako ang mauuna na maghahatid ng ipinagkakait ko sa sarili na siyang ibibigay ko sa iba. Kusa. Ngayon po, mag-unahan tayo sa pagkukusa, sa paghahatid at pagbibigayan kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Diyos, siyang nagkusang maging tinapay para sa nagugutom, nagkusang maging inumin para sa nauuhaw. Mapalad tayong lahat na tutulad sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa isa't isa hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami ay maging marapat sa iyong pagpapagaling na kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tulad po ng ating naging pagninilay, pagsikapan po natin na ngayong Kwaresma, ako na ang magkukusang tumulong sa iba. Siyang ipagkakait ko sa sarili, ang siyang ihahatid ko at ibabahagi naman sa iba. Nang hindi sila humihingi, bagkus ramdam ko ang kanilang kagipitan at pangangailangang tulungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga taong kanilang ipinagdadasal, isinisimba, silang di makadalo sa iba't ibang kadahilanan. At gayon din, basbasan po ninyo ang kanilang mga dasalan. Ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, patuloy nating paglingkuran ang Panginoon sa Salamat. pagkukusa natin sa pagtulong sa iba. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay nating awitin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.